masustain yung pagiging pure religion. No? Kung saan kapag ang reyna ng Panginoon ay apostasy, so wala kanyang pagka-pure, mapapalitan katulad ng Israel dati. They are pure religion and only religion, kung saan nandiyan ang Panginoon. Pero dahil sa kanilang ginawa, hindi nila pinanindigan kung ano talaga ang katotohanan na pinagkaloob ng Diyos. Kaya iniwan sila ng Panginoon at pinagkaloob ang kaligtasan sa lahat. Ngayon, sa ating kapanahonan na rinig naman natin sa debate na kung saan kapag hindi na sinusunod ng tao ng Diyos ang kanyang kautusan, papasa na naman sa iba. At pag sa iba naman na napasahan ay naging apostasy pa rin, papasa na naman sa ibang henerasyon o sa ibang mga tao na faithful. So, hawak po natin ang kapalaran ng ating iglesia kung magpapatuloy ba ito, depende ito kung ano ang ating naging mga action ngayon, ay siyang mag-decide kung mag-continue kasi yung mga iba natin mga worker ministers, mga kagana natin, tumatanda na. So, sino nga bang papalit? Ito tayo, mga na-train kung hindi natin patuloy ang pure religion. Sabi doon sa mabasa na kung wala nang magpapatuloy, ang mga bato na ang utusan ng Panginoon na magsalita. So, hindi mapipigilan ang mensahe ng Diyos, pero yung mga tao may tendency na makalitan, no? So, nasa atin po kung ano ating mga action ngayon, siyang mag-decide. So, balik tayo sa pure religion. Isip lang naman ito. Dali lang yan, no? Pure religion. So, dami na religion na gagawin. Ano ba talaga ang pure? So, pure religion defined. What is pure religion? According to Christ, Christ has told us that our pure religion is the exercise of pity, sympathy, love in home, in the church, and in the world. So, nagsisimula talaga sa tahanan ang edukasyon patungkol sa pagiging tunay na Kristiyano, to pity, awa, pamaawain, simpatiya, at ang pag-ibig. So, kung ating isipin, pinagkaisa na ito ng love, itong lahat, itong pity, sympathy, no? Kasi ang love, sabi nga ng iba, love conquers all. At saka ang love naman talaga ay ugali ng Panginoon, kung saan ito yung 10 commandments, love, purpose of love, love to man and love to God, or love to God and love to man. So, ganun, mga kapatid. So, kapag meron tayong tunay ng pag-ibig, kaya na natin magawa itong pity, no? Kapag may pagmamahal ka, so, maawa ka sa kapatid mo na may pangangailangan. So, nagdadalamati. Tulad ni, asawa ni brother, sa kanyang kapatid, sa pagkawala na kanyang kapatid. So, yung pagpunta ninyo doon, pakikisimpatya, tanda ng isang tunay na religion. So, nagsisimula sa tahanan, educated by our parents, at sunod sa church, at sa labas, kung saan tayo nakatira. So, kung pasaway yung tahanan, pagdating sa paaralan, ano sasabihin ng teacher? Na hindi ka ba naturuan ng magulang mo? No? So, darating siya sa sa labas o pagdating sa church, ganyan. So, meron naman talaga mga bata na kahit tinuturuan, may talaga, mas ugali. Pero ang tinutukoy dito, yung magsisimulang tunay na pagkadalisay ng iglesia sa ating tahanan. Kasi nga, doon nagsimula, pati ang community, sa bahay na nagsisimula. Anong sabi ni James patungkol sa pure religion o dalisay na religion? James chapter 1 verse 27. Pure religion and undefiled before God
Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. So, ano lang sabi mga kapatid? Mayroong malasakit, no? Sa mga nagdadalamati tulad ng mga kabataan na sinilang mga walang magulang, kahit sabi dito fatherless, pero mayroon talagang mother and fatherless, yung wala talagang magulang, no? Nasa orphanage lang. So yung isa sila sa gusto ng Panginoon na bigyan natin ng simpatiya, hawak, tulong, no? Ayan mga kapatid. So mapapansin niyo, Afrikano po yung mga bata. Siguro hindi natin masabi, abandoned by their parents o meron silang magulang ng mga teenage, no? Hindi tayo magpanan. So itong mga bata ko, kung iniwan mo talaga yan sa orphanage o napulot lang. No? So sila yung mga gusto ng Panginoon na bigyan natin ng ating affection. Doon natin masusubukan kung tayo ba talaga ay tunay na Kristiyano, no? Meron tayong hawak sa ating kapwa-tao. Maisip ko natin minsan, masyado akong against, no? Lalo na sa mga asawa na hindi pa naman stable. Kasi nakita ko sa mga kapitbahay ko, sa mga pinsan, yung teenage, hindi siya magandang resulta kasi hindi pa handa, no? So yung ang mga bata na abandon na, so mayroong kabisita kami ng orphanage. So nakakawa ang mga bata. So itong babae pala, nag-volunteer siya dun sa Africa na mga bata ay alagaan, kahit kulang sweldo. Bisita fatherless. So obligasyon din yan ng ating reliyon, no? Hindi natin sabihin na hindi naman natin maanak yan sa natin ng magulang. So yan pala i-test sa atin kung gaano ba talaga tayo matulungin, no? Bilang dalisay na reliyon. Ito, no? Kaya yung mag-isip yung mga kapatid, no? Sa mga asawa, no? Naging byuda, no? So sila ay pinagkaloob din ng Panginoon sa atin na tayo ay maging biyaya sa kanila. Dadala natin itong mga asawa ng ko sa Ukraine ba ito o basta something sa Arab country. Kahit doble yung mga asawa na, pag namatay yung asawa na, di marami silang naging balo. Bigyan natin 4 mga asawa, no? Kasi wala namang sa kanila yung pwede lang sa kanila, kahit na pinsan na pwede lang mga asawa. So ganun ang practice ng Islam, pwede rin natin mga kapatid. Kung saan, pag namatay sa gera, lalo na yung gera US versus Iraq, no? Dami lang namatay ng mga kalalakihan doon. Kasi yun ang kanang paniniwala na paglaban. Pag makapatay sila, no? Ay basta sa utos ni Allah, maliligtas sila. Kaya minsan, yung mga asawa nila, nakawawa. Kaya meron yung Muslim na interview, bakit ito maraming asawa niya? Kasi meron na siya, naawa daw sa kanyang mga kamag-anak o mga kapitbahay na kung saan wala ng asawa, pero hindi naman yung rason na makita niyo sa YouTube. Sabi nga, so pwede ka naman tumulong, pero yung asawa hindi ka na. So sa atin, mga reliyon, sa atin, ito ay utos ng Panginoon atin na dapat nandun tayo sa pananakat ng pagdadalamati para makatulong tayo. Sunod, itong naging parang basura. Hindi ko na-quote yung magandang picture. Meron sa akin pero hindi ko nakita yung barko ay nakarating sa highway. No? Malayo ng pier pero yung barko nakarating tayo doon. Napicturean niya ng kuya ko pero hindi ko na mahanap ngayon. So ito lang nakita ko sa online.